noon is sinungaling daw yung mga senior ngayon kasi nga mahirap daw yung panahon noon at sobrang bagsak daw yung panahon. Bahala na sa kanilang itaas kung sinungaling man ang senior ngayon. Kasi so, ito po yung interview natin sa isang senior citizen. Natitegi na sila ng... lahat naman, katulad sa iyo is bawat araw nag-aambag ka sa gobyerno ng tax kasi kumakain ka sa mga kainan, diba? Bawat na bibili natin is nag-aambag yun ng tax. May tatanong po ako sa inyo. Kung kayo po bibigyan po ng pagkakataon na humiling para sa mga senior citizen, ano po yun? Isa lang ang pinakamahalaga na ang mga pangako nila ay tuparin nila ng totoo. Sapagkat sa kapanahunan noon, maging sa kapanahunan ngayon, wala akong nakikitang katotohanan sa mga ipinapangako ng mga politiko na bibigyan nila ng ganito. Kaginhawaan ang mga senior. Hindi naman kaginhawaan, kundi yun munting bagay na ikasisiya ng matatanda na bago man lang sila mapikit, meron silang nakitang maganda sa gobyerno. Naging maligaya man lang sila sa kanilang pagmamalakad ng ating gobyerno. At saka sa kanilang pagkabuhay ngayon na sila ay dumaraan sa mga bagay na may magagandang biyaya, hindi puro pagsubok. Kasi bagay, subok lang naman yan. Sa ayaw mo sa gusto, mamamatay ka sa pagsubok. Tsaka habang nabubuhay naman talaga tayo, may mga pagsubok talaga tayo. Oo, nasa iyo na lang na tumatanggap kung ikaliligaya mo yung pagsubok na yan. So far sa akin, ikinaliligaya ko na may pagsubok na ganyan. Pero ikinalulungkot ko dahil sa pagsubok na hindi naman nila sinasatupad, nawawala ng halaga. Yung benepisyo ng mga senior. During kalakasan. Buti pa kay Marcos, kay Ferdi. Oo, maganda ang naging kinabukasan namin noon, panahon na yon. Akala ko tayo sabi ng mga kabataan ngayon na nag-arali, pinapahirapan daw yung mga senior. Kasi yun ay aral sa kanila ng mga taong hindi naman dapat pakinggan, pinakikinggan nila yung mga chismis na hindi naman nila napapatunayan, kundi napakinggan lang nila, isinalin lang, tapos dinagdagan pa ng mas mali. Tapos dinala sa kalsada. Oo, dinala sa kung saan-saan. So, kaya nagkaroon ng dilawan yun. Diba? Kaya sabi nila, chismis na hindi maganda, tinatanggap nila, inaangkin nila. Yung maganda na yung hospital ng heart center. Diba? National Center, yung PICC, PGH, yung PGH. Maraming nagawa si Ferdinand Marcos Sr. na magaganda. Na hanggang ngayon talagang napapakinabangan. Hindi nila tinitingnan hindi nila pinupuntahan o hindi sila nagsusuri kung ano yung mga ginagawa ng presidente. Nakaraan nga, wala mong ginawa Tay, ibig sabihin tay, maling-mali talaga yung mga nag-arali. Kasi ang sinisigaw nila, yung panahon nyo daw noon is sinungaling daw yung mga senior ngayon kasi nga mahirap daw yung panahon noon at sobrang bagsak daw yung panahon. Bahala na sa kanilang itaas kung sinungaling man ang senior ngayon. Kasi yun yung pinapalabas ng mga nag-arali na sinungaling daw po yung mga nagsasalita about maganda noon. Ang mga Marcos, ang Imelda Marcos ng araw, talagang totoong nagmamahal sa mamamayan at saka sa pamayanan. Kasi ikaw ba naman naging presidente ka ng 24 years na wala kang nagawa? Imposible yun. Yung nauupo lang ng isang beses gumagawa rin ng masama pero hindi nila nakikita gumagawa rin ng mabuti, yun ang kilalang inihahayag, yung isang mabuting ginawa. Bakit sila nagkakaganon? Bakit talagang parang may hatred talaga sila kay Ferdinand? May hatred kasi hindi sila nag-iimbestiga. Supposed to be dapat ang lahat ng bagay na mga nagawa ng mga Marcoses sinusundan nila. Kasi nung araw natatandaan ko nung yung unang upo ni Marcos na nasa MLQU ako, nag-aaral ako sa university. Wala naman ako nakikita
anomalya o pangit na ginagawa ang mga Marcoses. Siguro meron ginagawa, yung iba na sa kanya binibintang. Siyempre ang tao, ganun kabilis maniwala instant So, naniniwala ka Tsaka na walang perfect ground yung talagang mga may leader lang babang sila. Oo. May leader lang sila. So, binibrainwash talaga gano'n. Loyalist ako. Loyalist ka rin Maski ang mga magulang ko, loyalist yan. Hindi kami pumapalya sa pagboto sa mga Marcoses, lalo na kay Ferdinand Timelda. Kasi nakita namin yung kabutihang loob na ibinibigay nila sa tao. Kung namuhiman sila kasi hindi sila napatakan ng magandang blessing na kasi nga, na sila binibigay ay kasi nga, sumasalungat sila. bukod, hindi sila sumasalungat, kundi Lumalaban. may humaharang kasi. Lumalaban kasi Oo, sa may, kanila. oo. Sa- Kung yung blessing papunta sa iyo, kung may bakod, hindi makakarating. Kahit tanong ko lang kung kung ikaw isang loyalista, ano ang masabi mo sa panahon o pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon, Opo. actually, natutuwa ako na siya ang presidente. Kasi nakita ko kabataan niya Yung sa iginuhit ng tadhana, siya yung gumanap na talagang Bongbong Marcos. So, nanood ba yun nung yung movie na Made in Malacanang? So, parang hindi pa, pero hindi ko man siya napapanood, naniniwala ako sa inilabas ng movie na yan. Kabagay, alam naman nila yung Oo. story. Kasi Senior eh. pag pinanood ko yan, makikita ko ang katotohanan Ito yung sasabihin ko totoo. Pero yung kasinungalingan at magsinungaling sila, may batas ang Diyos, hindi lang ang tao. At doon sila matakot sa batas ng Diyos na magbibigay kaparusahan sa kanila dahil sa kanila kasinungalingan. Hindi natin alam kung sino ang sinungaling na totoo at kung sino ang totoo na sasabi. Pero sa nasaksihan ko nung kapanahon ni Maria Imelda at saka ni Ferdinand Marcos Sr., maganda naman ang sitwasyon. O nung ang sinasabi nilang nagkaroon ng mga curfew, nakabuti nga yun na maagang umuwi ang mga kabataan at napatunayan ko rin sa sarili ko na ako'y naihatid na ng Metrocom dahil nating gabi na nasa kalye pa ako, bata pa ako. Kasi naman nagtatrabaho naman ako sa gabi. Basta naman may ID at mapatunayan mo na ikaw, ihahatid ka pa Hindi naman, meron sigurong nararansak. Siyempre yung kasi kalaban niya. sila. Yung kalaban niya sa politika. Kasi yung iba po, minamasama nila nagkaroon ng martial law, di ba? Oo, yung iba minamasama Pero nila. sa totoo lang, makakabuti talaga yun sa community, di ba? Nung maipabaril nga ni Senior Marcos yung ng Drug drugs, queen. medyo tumahimik Yun po Oo. Medyo tumahimik siya. Kasi yun naman talaga ang dapat kami na bakal. Hindi naman puro pagbibigay lang ng pagbibigay. Kung may nagbibigay ka man, kasi may nakikita kang maganda dun sa taong binibigyan mo. Kung sa kabila ng kapangitan ginagawa nila, papabuyaan mo pa rin. Para mo naman sinabing na maging masama na lang tayong lahat. Oo. Sa akin kasi, tinuro sa amin ng huwag kang magsisinungaling. Magsabi ka na ng totoo kahit ikamatay mo. No? Kahit ikamatay mo, isang magandang bagay yun sa kabuuan ng pagkatao mo. Na namatay ka sa katotohanan, hindi yung kasinungalingan. Ang daming namamatay ngayon, puro kasinungalingan. Balik tayo sa bigyan ng pagkakataon na maano talaga kasi ngayon pinunduhan mapalagahan. Maganda yan. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Napakaganda Marcos. yan kung maisasakatuparan ng madali kasi dami na namamatay. Senior, mura na nga kami. Kasi based on 60 na nga lang, 60 cents. pagpasok daw po tayo ng 2024, yung karagdagang pension ng mga senior worth of 1,000 kasi 43 billion ang pinirma ni Pangulong Bongbong Ang Marcos. swerte naman namin Oo. na nabigyan kami ng ganyang pagpapahalaga. Paano naman yung namatay na? Sorry na lang. Meron na nga namatay sa amin. Wala tayong magagawa naman. Diniklara na meron na. Kaso namatay. Nung kukunin, ano naman siya sa deklarasyon? Kasi sinasabi na retroactive. Retroactive, Oo.
Kailangan may natanggap yung nangalaga, nangasiwa dun sa Pero matanda. may natanggap po siya. Wala nga, kahit na si kung Siguro yung- Yung sama ng loob. Sa Manalo. Oo. Baka nilibre At sana nga, baka pag nilibre- namatay ako, hindi sama ng loob. baka naman nilibre yung living niya, yung account niya. Hindi, ang senior citizen naman talaga may mga discount. Maraming Hindi naman discount libre. yan, no? May mga discount Sa bagay kasi, Oo. depende yun sa bayan nyo. Kasi sa amin sa Paranaque, kahit sinong mamatay, libre talaga. Maganda sa Paranaque, palipat nga. Doon na lang ako matay. Ay, enjoy naman. I-enjoy talaga ako. Sa pagiging matanda ako, enjoy na enjoy ako. Alam mo kung bakit? Bukod sa nangangako sila ng walang katuparan, ay marami na mamatay na wala talaga natatanggap. Pero kung mas liligaya ako, kahit mamatay na ako ngayon, kung ngayon, nakakatanggap na sila. Dapat i-clip natin yung 100,000. Opo, enjoy nyo muna yan. Actually, kiniklaim ko talaga yan. Oo. Oo. Muntik-muntik ka na, 2 linggo sa PGH ako. Ganun ba? Muntik-muntik ka na ako na tele. Ay, ganda. Good morning. Andito si Muntik-muntik ka Wawa. na ako na tele. I-interview namin siya. Ang Sige, ma'am, ma'am. NSE. Dapat ay i-clip natin yung wasal. So, 100 each. I'm sure malakas ka pa nun. Kapit-bahay na nga namin, 99 na Isa na lang. Isa na lang. Oo. Sige po, Tay. Maraming salamat Ako, po. maraming Sige po, salamat. pauling salita na naman para sa atin. Sige po. Ako naman. Kay Mama po, message na kay Mama. Ang message ko kay Kuya Bongbong, natapos na si Lakay Marcos. Bigyan mo naman ng katuparan ang lahat ng mga pinangako ninyo na bibigyan niya ng pagpapahalaga ng matatanda. Actually, blessed nga kami dun sa market na iniligay nyo noon na Kadiwa. At kung may ibabalik niyo yan, ay ipagpapasalamat ko ng marami at ng malaki sa pamilya Marcos na hinangaan ko sa buong buhay ko. Actually, Tay, as per nung kasi kami sumasama rin kami. Pabahay niya na napakaraming nagkatrabaho. 6 million po yata bago siya matapos. Bless ang mga Oo, Pilipino napabahay. during his time na siya ay nagbigay ng pagpapahalaga talaga sa mamamayan at sa bayan ng Pilipinas. Mensahe po para kay Ma'am Mara. Ay, kay Ma'am Mara, ang beautiful lady ng MC. Tatlong beses ko pa lang siya nakakaharap. Nakita ko na Ano expression sa kanya? na bukas ang mukha niya sa pagpapahalaga sa mga nagtatandang Pilipino ng bansa na bihira sa kabataan niya meron ganyang pagpapahalaga, di ba? Sa kanya ko nakita at sana nga siya na maging angel namin. Patungo kay Madam Marcos, kay attorney, kay Bongbong.